Ah? Putya. Yan kasi, alam niyo si Kulaong buhay pa, sinusunog na kaluluwa nito sa impyerno, eh. Oh, shoutout now, singil later. Oo nga 'no. Shoutout now tapos GCash later. Mare, ito yung GCash ko. Alam mo yung kinuha mo siyang ninong, kinuha mo siyang kumpare para maging gabay sa magiging inaanak niya. Kinuha mo siyang ninong para maging gabay sa anak mo. Pero nangyari, kinuha mo siyang ninong para kang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Bakit? Hindi pa man lang nakakapamasko ng isang beses yung inaanak niya sa kanya. Aba, marami pa inutang niya. Oh, yes, tama Kuya G. Takot magsalita kasi si MG sure na pinapanood siya. Oh, lintik la walang gante sa iyo pa rin ang karma, Kulaong. Oh, Mac, sunog na, abo na nga, sinusunog pa ulit. Oh, yun nga eh. Kaya ikaw, Kulaong, mag-ingat ka sa pagbasa ng comment mo. Bahala ka na mag-isip doon. Diba? Ganun lang yun. Ingat na ingat no? Pero eto, tingin ko parang alam niyo nagpupuyos yung damdamin. Gustong gusto na magmura nito eh. Bagal naman magsalita. Puro pakit eh. And Ako, climb, kinanta na naman. and at the top we Ako, fly. Paris, Let the nako. world go on below us. We are lost in time. Maghanap ka And na I lang ng bagong don't kanta na know magiging favorite mo. really what it means. All I know is that you love me. Si Food Poison, abogado yan. Abogado yan. Ngayon naman, abogado. Kala ko ba si Pudinyo, si Makagago? Yari ka na naman, perjury ka na naman yan. Abogado yan si Food Poison. Ano naman yan? Hindi naman habang buhay makakapagtago yan sa pangalang Food Poison. Mabibisto at mabibisto yan sa dami ng pangalang kinaladkad yan. Eventually, may magwi-witness dyan na siya yan. At mahuhuli yan. Baka madisbar pa nga yan pag nagkataon. Yun lang. Boss, ano ba meaning ng ganti? Makakarma. Makakarma sila. Yun. Makakarma yan mga yan. Diba? Alam mo, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Marami silang ginawa na ayaw nilang mangyari sa kanila. At mangyayari yun. Ayun, di ba? Kita nyo. Hindi makatiis. Talagang hindi na lang makapagbanggit eh. Hindi na lang mabanggit si Chief Kalinisan, sila Kanilaw, si Makagago, ang CIDG. Hindi na lang siya makapagsalita. Pero merong pagbabanta sa kanyang mga salita. May pagbabanta, gigil na gigil. Ano lang. Yan. Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mo yung
Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Oh, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. So, kung ayaw mo na napapahiya, wag kang mampahiya. Ganun lang yun. Kung ayaw mo ng tinatarantado, wag kang mangtarantado. Kung ayaw mo ng binabastos, wag kang mambabastos. Ganun kasimple. Kaya lang, lahat yung ginawa mo diba? Ginawa mo sa mga tao na wala namang kinalaman sa inyo, ni makagago. Ginawa mo sa nanay niya, sa biyenan niya, sa asawa niya, sa pamilya ng asawa niya. Ngayon, bumabalik sa'yo. Yung ginawa mo kay Lakanilaw, ginawa lang naman niya trabaho niya, o di bumalik sa'yo. Tama yung kulaong, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Since marami silang ginawa na ayaw nilang gawin sa kanila, malay mo yung karma dumating. Di ba? Ganun lang yun. Hindi ako apektado sa kanila. Medyo mahirap nga lang at syempre, maraming legal battle, di ba? Mahirap talaga. Pinagtulungan nila ako lahat eh. Diba? Syempre nagpapasalamat ako doon sa mga taong nagmahal sa akin. Tinuring akong hindi bawas. They treat me not less than a man. Not less than of a man, I mean. Kumbaga, sinabi nila sa akin na, sige, nandito kami. Ayun. Kaya naman, tinulungan nila ako makabangon. Tinulungan nila akong, alam mo yun, tumandig sa aking mga paa. Alam nyo ba na dumating na sa punto na pinagtatangkaan nila yung buhay ko? Pero well noted naman ho lahat yan. Dumating na ho sa puntong ganun. Ibinayad na raw nila ako. Ganun kasimple. Ay, nako. Boss, hindi ka nila kaya. Mahal lang siguro ako ng Diyos. Kaya naman, lahat ng mga pinagsasasabi nila, kabaliktaran sa mga nangyayari sa buhay ko. Ayun yun. Napahiya, oo. Pero, alam mo yun, na-realize ng mga supporter ko na, alam mo yun, maraming salamat ho sa inyo. At least, di ba, na-realize nyo na maraming mali sa mga ginawa nila sa akin. Kayo na naka-realize. Ayan. Pero thankful ako. Thankful ako dun sa napakaraming taong nagbigay ng suporta. Maraming salamat po. Sa ngayon, hayaan ko na ho yung harapin na lang kung ano yung problema at makapaghanap buhay. Ganun na lang. Hindi na tayo Anong hindi ka kaya at mahal ka ng Diyos? Kasi kung mahal ka ng Diyos, hindi ka ilalagay sa ganung sitwasyon. Yan ang tandaan mo, kulaong. Diba? Hindi tayo nilalagay ng Diyos sa ganyang sitwasyon dahil mahal tayo ng Diyos.
Kaya ikaw, nalagay ka dyan Kulaong sa ganyang sitwasyon na sinasabi mong napahiya ka kasi may ginawa kang kasalanan eh. Nantatarantado ka eh. Deserve ka dun sa sitwasyon na yun. Deserve mo yun. Hindi, wag mo sabihin na maraming mali doon. Walang mali doon. Tama lang na ginawa sa iyo 'yon. Kasi kung hindi naman gagawin sa iyo 'yon, naku, tiyak na napakayabang mo ngayon. Baka si Kalinisan pinagmumura mo na ngayon. Nahihinto lang yung masama mong gawain. Patol dyan sa mga palipad hangin nila. Uy, si Boy Singa. Sinipon ako. Masyadong malamig dito. Sabi ni Mark Martinez, brother, everyone loves you because you are the pandemic hero of the Philippines. Salamat ako. Yun ang paniniwala niya. Maraming salamat. Tangina, pandemic hero. Hayop na yan. Pandemic budol. Wala naman ako akong pinagsisihan doon sa aking mga pagtulong na ginawa kahit na ako'y naubusan. Putang ina. Wala ka naman tinulong. Binudol mo yung mga tao para kunwari tumutulong ka. Wag kang Kulaong. Kaya ka na, magsisinungaling ka na naman eh. Kaya ka nalalagay sa alanganin na ayaw mo eh. Hindi ko yung pinagsisihan. Kakain muna kami ni Manang Casper. Ayan, di ba? Puro kakataon. Hindi na makatao yung ginagawa ng food. Ano ang nagsasabi mo? Na Ginawa. ikaw inilagay sa sitwasyon na ayaw ng Diyos at ikay mahal ng Diyos. Alam mo, ang tao, mahal ng Diyos yan. 'Di ba? Pero dahil sa sobrang sama mo na, kinalabit ka na. Kasi ganun eh, may darating talaga sa punto ng buhay natin, ng mga tao, na tayo kakalabitin na ng Diyos kapag sumusobra ka na. Medyo nagiging palalo ka na, nagiging sobra na yung ginagawa mong kasamaan. Hindi ko na mapapatawad yan. Kailangan ko ng parusahan ka para mapatawad ka ulit. Ako hindi ko alam kung tama 'to sinasabi ko o mali 'tong sinasabi ko kasi ako nga po hindi naman relihiyoso, hindi naman ako kumbaga naniniwala ako may Panginoon, naniniwala ako sa langit at impyerno. Alam ko kung ano ang tama at mali, pero alam ko may kanya-kanya tayong paniniwala eh. 'Di ba? Ano tayo, kumbaga dito sa nakikita natin kay Kulaong, bilang isang tao lang na pinalaki ng magulang, tinuturo ang tama't mali, alam ko na may mali sa ginagawa ni Kulaong. Alam ko na merong mali sa lahat ng kanyang mga pinagsasasabi ngayon. Doon lang ako. Kaya tingin ko, kung sasabihin niya na siya ay mahal ng Diyos, baka nung pinanganak siya. Pero nung natuto na siyang maggagawa ng mga katarantaduhan at panggagago sa kanyang kapwa, kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun din ang ginagawa mo sa ating Panginoon. Diba? Kaya yung sasabihin nitong si Kulaong na siya, parang mabuti pa siyang tao, parang siya pang inagrabyado, parang siya pa kinawawa. Putang ina. Kulaong. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.